Sa simula ng anime ay pawang normal na araw lang para sa lahat. Subalit sa isang iglap ng pagkalat ng virus sa mga tao ay biglang sunod-sunod na sakuna ang nangyari na dahilan upang umembang at sumabog ang eroplano. Saka dumating ang grupo ng mga vampira na naisamantalahin ang pagkakataon. Di tinatabla ng virus ang mga batang edad 13 pababa di tulad ng matatanda na nagdudugo ang katawan. Narinig nila ang anunsyo ng mga vampire na dahil sa kasakiman ng mga tao sa ginagawang experiment ay nagdulot ito ng pagkamatay ng 70% sa populasyon. Dahil dito ay walang laban ng mga bata na pinuntahan at hinuli ng mga vampira upang gawin silang supplier ng dugo. 4 na taon nang lumipas ay nanatili pa rin silang mga alipin ng mga vampira na isa-isang chini-check araw-araw bago sila sabay-sabay nakuhanan ng dugo bilang pagkain para sa mga vampire. Pagkatapos nito ay nagagalit na si Yuichiro sa ginagawa sa kanila. Ngunit sinabi ng kaibigan na ang mahalaga ay magkakasama pa rin sila doon na nabubuhay. Naglalaro ang mga bata nang dumating ang dalawang vampire na walang pake kung may matapakan na di pinalampas ni Yuichiro. Pero dahil dito ay papatayin na siya nito. Mabuti na lang ay dumating si Lord Fered kaya tinigilan siya nito. Nagbigay galang si Mika at inanyayahan naman siya ng vampire na muling magtungo sa mansyon upang bigyan siya muli ng dugo. Pag-alis ni Lord Fered ay pinaliwanag ni Mika na wala naman silang magagawa kaya sinasamantala niya na lang ang pagkakataon na makakuha ng mga bagay mula kay Lord Fered ngunit nagalit si Yuichiro sa kanya. Nagtaka si Akane dahil di niya kasama si Mika dahil galit pa rin si Yu. Kaya sinabi ni Akane na pamilya na sila mula pa sa ampunan kaya dapat silang magkasundo. Naalala nila nung dumating si Yu sa Yakuya residence bilang bagong kasapi ng pamilya ngunit ayaw makipagkaibigan ni Yu pero mabait pa rin sa kanya si Mikaela. Tumunog na ang bell kaya kailangan na nilang bumalik sa silid at masayang binalita ng mga bata na curry ang ulam ngayong gabi dahil binigyan sila ng mga sangkap ni Mika. Sarap na sarap ang mga kasama ngunit nag-iisip si Yu kung ano ang naging kapalit ng mga sangkap na ito kay Mika. Kaya hinintay niyang dumating si Mika upang sabihing wag nitong sarilinin ang lahat. Gayunpaman ay di pa rin pala sumusuko si Mika na makatakas doon. Pinilit ni Mika na kumain na si Yu ng masarap na curry saka pinakita ang ninakaw niyang baril at mapa upang makatakas na sila doon kaya mabilis na silang kumain. Kalaunan ng magising si Akane ay pinatawag ni Mika ang mga bata. Saka maingat silang lumabas para subukang tumakas gamit ang isang baril at mapa kaya dumaan sila sa sewage upang di sila makita. Pero may nagpapatrol din pala doon kaya muntik na sila dahil sumilip pa ang isang vampira pero di naman sila nakita. Hanggang sa makarating na sila sa gate patungo sa labas at masayang naglakad. Subalit naghihintay na pala sa gate si Lord Fered. At sa isang iglap ay nakuha ang isang bata at inubos ang dugo nito. Alam din nitong kinuha ni Mika ang kanyang baril saka pinag-utos ni Yu na tumakbo na sila habang sila ni Mika ang bahala sa vampire subalit ang mga kasama ang inuna at inisa-isa ni Lord Fered hanggang sa maubos ang mga ito. Kaya napasugod si Mika dala ang baril ngunit wala talaga siyang laban pero nakuha ni Yu ang baril at pinutok ito sa vampire. Sinubukan pang iligtas ni Yu si Mika subalit pinaalis na siya nito upang di masayang ang kanilang mga buhay kaya mabilis siyang tumakbo papalabas kahit labag ito sa kanyang kalooban. At sa labas ay nakita naman siya nila Goren na napatunayang totoo ang prophecy na may makakatakas na bata at gagamitin nila ito para labanan ng mga vampire na siyang kagustuhan din ni Yu. Naaalala ni Yu ang lahat ng mga bata na itinuring niya ng pamilya. Pati na sa kung paanong paraan kinuha ng isang vampira ang buhay ng mga ito. Sa kasalukuyan ay kasapi na siya sa army, ngunit ayaw niyang makipagtulungan sa mga kasama sa kanyang squad. At sa halip ay mag-isa niyang sinugod ang Horseman of the Apocalypse dahil iniisip niyang kung di niya ito mapapatay ay di niya rin matatalo ang mga vampire. Subalit dahil sa ginawa niyang ito ay ibinalik ni Goren sa paaralan upang matutunan niya kung paano ang teamwork pero tamad na tamad siya kaya nagalit ang kanyang guro at natuwa pa siya kung bibigyan siya nito ng suspension. Ngunit sinabi ni Shinoa na siya ang naatasang magbantay sa bida kaya manahimik siya kung ayaw niyang ma-report sa army. Isa pa ay kailangan niya daw magkaroon kahit isang kaibigan upang makabalik siya sa army. Naalala niya nung tinanong kung akala niyang naubos na ang mga tao pero sinabi ng Lieutenant Colonel na niloko lang siya ng mga vampire. Dagdag pa nitong bibigyan niya ng lakas si Yu para ipaghiganti ang kanyang pamilya pero ngayon ay bad trip siya dahil naisip niyang pinabayaan na siya ni Goren. Alam daw ni Shinoa na ayaw makipagkaibigan ni Yu dahil natatakot itong mawalan muli ng mahalaga sa kanya ngunit nainis na ang binata sa pangingialam nito at pinagpilitang ibalik na siya sa army ngunit binigay ng dalaga ang liham ni Goren na sinabing di niya tatanggapin si Yu hanggat di ito nagkakaroon ng kaibigan o jowa na kanyang ikinainis. Nakita nila ang isang lalaki na binubuli pero walang pake ang bida, ngunit nang marinig ang pangi-insulto ng bully ay nagbalik siya at nais makipagbugbugan pero sinabi ni Shinoa na ma-extend ang suspension niya kaya nasapok. Tinawag din ni Shinoa na utak unggoy si Yu na muntik na siyang patulan. Giit ni Yoichi na nagpapatulong lang siya kay Yamanaka na makapasok sa Moon Demon Army. Nainis naman si Yu dahil kahit siya ay di makapasok dito. Dagdag ni Yoichi na ginagawa niya ito para ipaghiganti ang ate niyang pinatay ng vampire.
Pero giit ni Yu na wag na siyang pumasok sa army dahil masyado siyang mabait. Biglang nagkaroon ng emergency alert dahil nakatakas daw ang isang vampire mula sa research facility. Subalit nagtungo pa talaga si Yu dahil naisip niyang pag natalo niya ito ay baka makapasok na siya sa Moon Demon Army. Pagkakuha niya ng sariling espada ay nakita niya ang mga bangkay. At natigilan ng vampire sa pagkitil nang makita siya nito. Nandoon din si Yamanaka na nabahag ang buntot samantalang si Yu ay nauna pang sumugod at umatake ngunit nakailag lang ito at nasipa siya at muntik nang mapatay sa kaumilag ngunit di nagtagal ay nahiwa niya ang kamay nito na agad naman itong pinulot. Inutusan niya si Yamanaka na itakas ang babae dahil isa naman siyang sundalo pero imbento lang pala ito ng binata para magmukhang cool. Binuo ng vampire ang braso saka kumuha ng bakal at ginamit pa nitong sandata hanggang sa mahiwa siya. Ngunit gumaling din kaagad saka sumugod kaso muntik siya muli ng ating bida tapos pinagbabaril ang halimaw at gumaling muli ang sugat. Naisip ng vampire na magpalakas gamit ang dugo ng babae, ngunit pinigilan naman ito ni Yoichi at nasalag naman ni Yo ang kuko, kaso sinakal siya at inihulog siya nito sa bintana na tumama sa mga sanga kaya di siya namatay sa impact. Natusok naman niya ito pero di pa rin namatay, ngunit tinuluyan ng vampire dahil dumating na pala si Guren. Giit ni Guren na di siya makakapatay kung wala siyang cursed weapon. Pero natuwa daw si Guren sa pagligtas niya sa mga kaibigan ngunit sinabi ni Yu na di niya need ng friends para kumatay ng mga vampire. Pero di daw siya tatanggapin ni Guren kung wala siyang maging kaibigan. Nang dumating naman si Yoichi na natutuwang di namatay si Yu dahil kaibigan ang turing niya sa bida. Biglang napanaginipan ni Yu ang kanyang pamilya na paalis na dahil di na sila mag-aalala dahil meron na siyang mga kaibigan. At nagising siya sa ospital na tanaw ang nasirang bahagi ng bayan. Dahil sa kabayanihan ng dalawa ay sinabi ni Shinoa na pareho silang makakapasok sa Demon Moon Army. Saka nagtag team sila at napilitan na rin si Yu. Kinabukasan ay nagtungo si Yuji sa pinagbabawal na lugar at pinapabalik na siya nila Yamanaka pero ayaw nito hanggang sa may makakita na sa kanya. Samantala nagpasalamat ang babaeng iniligtas ni Yu kahapon at binigyan siya nito ng love letter. Ngunit tinutukso siya ni Shinoa na isa pa ring inosente. Dagdag pa nitong hinihikayat ng army na magkaroon ng relasyon ng mga tao at muling magpakadami dahil sa dami ng namatay. Ngunit mas interesado si Yu na kumitil ng mga vampire. Kaya pinakita ni Shinoa ang infernal arm nito dahil matagal nang kasapi sa Vampire Extermination Unit ang dalaga. Nais kunin ng bida ang cursed weapon nito pero giit nitong di niya magagamit ang sandata ng iba dahil may nakakontrata ditong sarili niyang demon kaya sinubukan na lang niyang lumaban ngunit mas malakas talaga ang sandata na nagawa siyang itulak ng kakaibang puwersa na ikinahanga niya. Sinabi ng dalaga na meron din sandata ang mga vampire kaya mahalaga ang teamwork. Dumating sila Yamanaka na nakikiusap na tulungan silang iligtas si Yuji dahil nawala ito sa Forbidden Chamber. Nagbabala si Shinoa na maaaring makatanggap ng parusang kamatayan si Yuji mula sa army dahil sa pagsuway. Pero dahil authorized na ang dalawa ay sinamahan sila ni Shinoa sa Forbidden Chamber na tinatawag ding altar kung saan nakatago ang mga sandata na may demonic entity para pampatay sa mga vampire at mga halimaw. Ngunit kung di ka daw handa ay maaari kang maposes ng demon kaya pinagbabawal ang magtungo dito ng walang kasamang miyembro. Matigas ang ulo ni Yu kaya pumasok na siya kagad. Sa loob ay nakita niya ang nagkalat na napakaraming sandata at sa gitna ay nandoon si Eugene na naposes na nga ng demon. Nagbabala si Shinoa na wag nang lumapit pero sumugod pa si Yu at nakipaglaban sa pag-aakalang makukuha niya ang infernal arms nito. Pinigilan siya ng dalaga dahil maaari din siyang maposes dahil sa negatibong emosyon ng paghihiganti. Ngunit binigay ni Yu ang sandata at saka siya sumugod na nakailag at nagawa pang makuha ang axe subalit napunta siya sa nakaraan na kasama niya pa ang dating pamilya. Pero ginagamit lang ng demon ang kanyang alaala upang makaramdam siya ng guilt at tuluyan siya nitong makontrol. Gayunpaman ay alam ni Yu na di siya sisisihin lalo na ni Mika dahil kilala niya ito. Dahil sa paniniwala ni Yu na di magagawa ni Mika ang manisi ay nagsimulang masira ang ilusyon na nilikha ng demon. Hanggang sa tuluyan siyang makabalik na ikinahanga ni Shinoa dahil nagawa niyang mawasak ang hallucinations ng mag-isa. At pinaliwanag na merong ritual bago magkaroon ng contract sa isang cursed weapon. Pero di rin maipagkakaila na nailigtas niya si Yuji sa kanyang ginawa. Samantala tinutukso ni Lord Fered si Mika na naging vampire pala, ngunit mainit pa rin ang dugo sa kanya ni Mika. Nagtakbuhan ng mga tao dahil nagwawala na naman ang isang Horseman of the Apocalypse. Ngunit dumating si Mika na walang pag-aalinlangan na tinapos ang malaking halimaw sa isang atake lang. Sa kabila nito ay mga livestock pa rin ang tingin ng mga kasama ni Mika sa mga tao kaya di niya makasundo ang mga ito. Sinabi ng mga vampire na poprotektahan nila ang mga tao kapalit ng kanilang dugo. Ang isang bata ay nais ibigay ang dugo nito kay Mika bilang pasalamat kaya naalala niya noong sinubukan nilang tumakas pero si Yu lang ang nakaligtas. Dumating rin doon si Vampire Queen Cruel at tinanong kung ba't nautokan ng mga bata ang isang 7th progenitor.
Kaya sinubukan na lang mangbola ni Fered pero di umubra sa Queen. Sa halip ay nainis ang Queen dahil nakatakas ang isa sa mga Seraph na si Yu na merong makapangyarihang dugo. Nagbabala si Fered na magagalit ang iba pang progenitor kung malaman na pinaglalaroan ni Kroll ang mga Seraph. Kaya napasugod sa inis ang Queen at pinakita kung sino ang boss. At ipinangako naman ni Fered na di na siya mangingialam. Tinanong niya si Mika kung nais pa nitong mabuhay. Ayaw na daw ni Mika pero binigyan niya pa rin ito ng kanyang dugo na isang third progenitor vampire kaya naging vampire din si Mika. Nakasalubong niyo ang isang bully na sinapak siya kaya nakipagbardagulan. Kalaunan ay sinabi ni Shinoa na kailangan na nilang sumali sa training class upang makuha ang uniform at sandata. Dinala sila nito sa klase kung saan supervising teacher si Guren pero binuko ni Shinoa na di naman ito pumapasok. Pinakilala sila ng Lieutenant Colonel sa klase pero di daw nandoon si Yu para maghanap ng kaibigan kaya binitukan siya ni Guren. Nang patungo sa upuan ay nandoon pala ang nakabugbugan niya kanina kaya muli silang nagbugbugan. Pero sinipa na sila ng nainis na Lieutenant Colonel. Pagkatapos ay nagtanong si Kimizuki kung makakapag-trial pa rin siya para sa pinakamalakas na Black Demon Series weapon dahil siya ang top sa klase. Pero giit ni Guren na parang matatalo kasi siya ni Yu dahil si Yu ay nasubukan ng makawala sa hallucination ng demon. Saka pinatikim ang demon aura ng infernal arms nito upang maintindihan ni Kimizuki na mapanganib kasi kung makontrol ka ng isang demon kaya sobrang ingat nila sa pagpili ng makikipag-contract sa Black Demon Series. Sinabi ng teacher na kailangan nilang magkaroon ng grupo para sa test pero wala ng partner si Yu. Dahil dito ay napilitan siyang makipag-partner sa kaaway niya. Saka pinalabas ang mga cursed puppets upang subukan ng kanilang teamwork na makaligtas sa suntok habang naka-chain sa isa't isa. Sa gitna ng training ay dumating ang balita na lumalala ang sitwasyon ng kapatid ni Kimizuki. Ayaw naman niyang maabala ang training pero pinilit siya niyo na puntahan ito dahil baka magsisi siya. Pagtungo nila ay pansamantalang umayos ang kalagayan ng kapatid ni Kimizuki. Pagkatapos nito ay sinabi niyo na mahalaga pa rin ang pamilya dahil siya ay nawalan na nito. Dahil dito ay bahagyang nagkakilala ang dalawa at nagpasalamat din si Kimizuki dahil pumayag si Yu na dumalaw muna sa kapatid. Samantala ang mga vampire ay nagtipon para sa kanilang plano. Saka sinabi ng Vampire Queen ang balak nilang ubusin ang Japanese Imperial Demon Army kaya naalala ni Mika si Yu. Sa gitna ng meeting ay natutulog lang si Guren. Kaya nainis si General Hiragi Tenri at minaliit ang pinagmulang pamilya ni Guren kaya lalong umalis ang Lieutenant Colonel. Paglabas ay sinugod pa siya ni Yu pero natuwa pa siya dahil ang boring daw sa meeting. Dahil ayaw ni Guren na ma-attract ang atensyon ng mga Hiragi ay pumayag na lang siya sa nais ni Yu na sumabak sa frontline kahit mamatay ito. Saka binawian niya sa ginawa sa pagsipa sa kanya kanina. Tinukso ni Shinoa si Yu dahil narinig niyang pumayag na ang Lieutenant Colonel. Samantala papaalis na ang eroplano na gagamitin ng mga vampire nang umalis si Mika dahil naiinis siya kay Fered. At sa aktong papasok siya sa dati nilang bahay dahil sa nakasanayan ay nakita niya ang bata na pinrotektahan ng kapatid nito dahil isa na siyang vampire. Ibinigay ng guro ang mga test nila nang kunin ni Shinoa ang kay Yu dahil naka-zero ito kaya naisip ng mga kaklase na isa talaga siyang inutil. Kaya konting-konti na lang ay makakatikim na daw sa kanya si Shinoa pero wala pa rin itong pake sa kanya. Pero tinukso siya ni Kimizuki na nakakuha ng perfect score kaya muntik na naman mag-away saka dumating si Guren. Pinagmalaki ni Kimizuki na may kakayahan na silang makipag-contract sa mga infernal arms saka nagkasuntukan na naman sila ni Yu. Pero giit ng teacher na malakas man sila Yu at Kimizuki ay si Yuichi naman ang may pinakamalakas na resistance sa mga demon. Kaya sinubukan ng Lieutenant Colonel kung may kakayahan na ba talaga silang malabanan ang presensya ng isang Black Demon. At kung sino ang mga nanatiling nakatayo ay sila lang ang bibigyan niya ng trial sa Black Demon series na Infernal Arms. Habang patungo sa altar ay sinasabi nilang umatras na si Yuichi dahil kung maposes ito ng demon ay katapusan niya na. Pero nagpa siya ang binata na magpatuloy para sa atin yung nagbuwis ng buhay. Sumakay sila sa elevator at pagdating ay nakita ang mga pinakamalakas na series ng Infernal Arms at isa-isa na silang pumili ng mga sandata na matipuhan nila at pagkahugot nila ay nagsimula ang mapanganib na trial. Dahil sa trial ay muling nabalikan ni Yuichi noong pinatago siya ng ate sa ilalim ng kama at nasaksihan niya ang pagkamatay nito. Ngunit nalaman niyang ito ang trial dahil ginagamit lang ng demon ang kanyang alaala. Ang trial naman kay Kimizuki ay ginamit din ng demon ang alaala niya sa kapatid. Samantala sa labas ng trial nila ay nagbabantay si Guren sa kanilang mga katawan. Ang trial kay Yu ay ginamit na naman ng demon ang alaala niya kay Mika. Nang inatake siya ng demon at nagbabala na di siya tulad ng natalong demon ni Yu. Pero walang pake si Yu dahil kailangan niya lang ng kapangyarihan nito. Subalit ginamit muli ng demon ang kanyang pamilya para tuluyan siya nitong makontrol pero nakawala siya at napunta sa ibang lugar. Nagpakilala ang Black Demon na si Asuramaru na napansing di normal ang katawan ni Yu dahil ginamit siya sa experiment kaya wag daw siyang magtiwala sa mga tao.
Nagustuhan siya ni Asoramaru kaya pumayag na itong bumuo ng kontrata sa kanya at tuluyang nagising hawak ang sariling Infernal Arms ngunit kanina pa pala si Kimizuki pero si Yuichi ay nahihirapan. Samantala sa anyo ng kanyang ate ay pinoprovoke din siya ng demon upang makontrol siya nito. Hanggang sa inatake siya na tumago sa kanyang katawan. Kaya nagkalamat ang estatwa na tanda na nabigo si Yuichi na makipagkontrata sa Black Demon. Dahil dito ay pinag-utos ni Goren na tapusin nila si Yoichi na ngayon ay isa ng demon ngunit inunahan na sila nito na nasalag naman ni Goren. Saka tumalon at inatake sila Yu. Nakaligtas ang bida at nagdalawang isip sa kanyang gagawin kaya sinabi ni Goren na isa ng demon si Yuichi na dapat nilang itumba. Kaya sumugod na ang dalawa at unang nakipagtuos dito si Kimizuki ngunit nasipa siya nito. Saka umatake sa likod ang bida kaya nagawa niyang mapatalsik ang sandata ng demon kaso inihagis naman siya kaya sumugod si Kimizuki na nag-alangan din dahil sa sinabi ni Yu na ito pa rin si Yuichi. Nakiusap si Shinoa na sa iba na lang ipagawa ni Goren ang pagpass lang kay Yuichi. Sagot ng Lieutenant Colonel na siya na lang ang gumawa kung gusto niya. Di nagtagal ay nagpa siya si Yu na huwag lumaban dahil naniniwala siyang nandoon pa rin si Yuichi kaya nag-alala ang mga kasama sa mapanganib niyang desisyon. Ngunit dahil dito ay mas nanaig ang puso ni Yuichi kaya nagawa niya ng mabawi ang kontrol sa katawan kaya agad niyang niyakap ang kaibigan para humingi ng tawad. Sinipa siya ni Goren dahil sa kahibangan na ginawa. Pero dahil nailigtas pa rin ni Yu si Yuichi ay natuwa pa rin si Goren kaya ipapadala na daw sila sa misyon na mag-imbestiga sa pagbabalak ng mga vampire na mabawi ang Shinjuku. Samantala paparating na ang mga vampire sa Shinjuku at kasama na dito si Mika. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ay pakiabangan ng susunod at kung bago ka pa lang sa channel ay paki-like and subscribe naman mga lods para muwa-muwa chup chup.